Halika't sabay natin panoorin ang isang American comedy romance film mula noong 2020 na pinamagatang Look That Kill, sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala ang misteryosong lalaki na si Max na kasalukuyang nasa opisina ng isang psychiatrist. Ang binata ay may kakaibang kondisyon dahil kung sino man ang makakita sa kanyang mukha ay namamatay kaagad. Kaya pinili niyang takpan ng puting benda ang buong mukha. Ipinaliwanag niya ang lahat sa psychiatrist, sinabi niya na ang kanyang kondisyon ay nagmula sa kanyang kapanganakan. Sa oras ng pinapanganak siya, ang mga doktor at nurse ay namangha sa hitsura ng kanyang mukha, at ilang sandali lang, namatay silang lahat. Gayunpaman, hindi ito isang masakit na kamatayan kundi isang masaya at kasiya siyang kamatayan. Siguro dahil napakaganda ng kanyang mukha, kaya nagdudulot ito ng surge sa hormones, na agad na nagwawakas sa buhay ng isang tao. Dahil dito, kinailangan ng mga magulang ni Max na lumipat sa isang liblib na bayan. Siya rin ay nag-aaral sa bahay upang protektahan ang kanyang sarili at ang iba pang mga bata. Gayunpaman, ang kanyang pambihirang kakayahan ay nagpaparamdam sa kanya ng labis na kalungkutan, dahil ang tanging mga tao na hindi apektado nito ay ang kanyang mga magulang. Pero ang psychiatrist ay hindi naniniwala sa kanyang kwento, kaya hiniling niya sa binata na tanggalin ang kanyang salamin at ang takip sa mukha. At sa sandaling gawin ito ni Max, siya ay pumanaw. Hindi nagtagal, nagpunta ang mga pulis, ngunit hindi nila basta-basta madakip ang binata dahil sa hindi nila alam ang itsura niya. Bilang resulta, tulad ng dati ay nakaalis siya ng walang anumang problema. Pagdating sa bahay, si Max ay binisita ng kanyang nag-iisang kaibigan na si Dan. Habang magkasama silang nanananghalian, hiniling ng mga magulang ni Max kay Dan na mag-sign up para sa ilang dating app para kay Max, para makapagsimula siyang lumabas sa halip na manatili sa loob ng bahay araw-araw. Nang maglaon, hiniling ni Max sa kanyang kaibigan na hampasin siya at sirain ang kanyang mukha, baka sakaling hindi gumana ang kanyang kondisyon. Gayunpaman, sinabi ni Dan na hindi ito magiging epektibo, na nagpapaalala sa kanya kung paano nila sinubukan yun kanina gamit ang isang martilyo. Sa pagpupumilit ni Max, sinuntok siya ng kanyang kaibigan ng malakas sa kanyang mukha, dahilan para dumugo ang kanyang ilong. Nakaramdam ng kalungkutan si Max, at nag-set up si Dan ng date para sa kanya sa araw ng mga puso. Nakilala nila ang isang dalaga na nagngangalang Erica, habang nasa restaurant sila, malinaw na hindi siya komportable sa hitsura ni Max. Upang mabawasan ang awkward, binigyan niya ng isang panyo na may nakatahing pangalan nito. Sinusubukan din niyang purihin ito at mapangiti, ngunit tila hindi interesado ang dalaga. Makalipas ang ilang sandali, nag-ambala sila ng dating kasintahan ni Erica na si Greg, na mukhang isang barumbado, nakakatakot at agresibong lalaki. Sinimulan niyang pagtawanan ang hitsura ni Max at sinaktan pa siya ng pisikal ng walang maliwanag na dahilan. Sa kabila ng kahihiyan sa harap ng lahat, sinubukan ni Max na makipagkita muli kay Erica sa ibang araw, ngunit tumanggi ang babae at umalis. Dahil sa nangyayari sa kanya, nagdurusa ang damdamin ni Max. Naglakad siya hanggang sa isang tulay na may balak na tumalon. Pero bago pa man siya makagawa ng hindi dapat, nilapitan siya ng isang babaeng nagngangalang Alex. Nakakagulat na iminumungkahi niya na dapat siyang pumunta sa isang mas mataas na tulay kung talagang gusto niyang mamatay. Galit na sinisigawan siya ni Max dahil sa pagbibigay ng ganoong payo sa isang taong nasa mahirap na kalagayan. Bilang tugon, mahinahong sinabi ni Alex na alam niyang hindi siya tatalon. Habang nag-uusap sila, ibinahagi ni Max ang kanyang mga problema at ipinahayag ang kanyang nais na mamuhay ng normal. Nang maramdaman ang kanyang nalulumbay na buhay, dinala siya ni Alex sa isang retirement home kung saan siya nagboluntaryo. Doon, ipinakilala niya siya sa kanyang matatandang kaibigan na si Esther, na nakikipaglaban sa Alzheimer's disease, at si Rosemary, na may nakamamatay na sakit. Buong araw silang nakikipag-usap sa kanila, na nagpapasaya kay Max. Bago sila maghiwalay, tinanong niya si Alex kung maaari silang magkita muli. Nakalulungkot, dahil tinalikuran siya nito at umalis. Kinabukasan, ipinagtapat ni Max kay Dan ang tungkol kay Alex at ipinahayag ang pananabik na makita siyang muli. Nang marinig ito, iminungkahi ni Dan na pumunta siya sa parehong lugar kung saan sila unang nagkita at hintayin siya doon. Sinunod niya ang payo ng kanyang kaibigan, umalis si Max at hinihintay siya sa bus stop na malapit sa tulay. Sa kabutihang palad, nakita niya itong muli at nakumbinsi ang dalaga na samahan muna siya ng ilang oras. Kasunod nito, tumungo ang dalawa sa isang tindahan kung saan bumili sila ng maraming candy upang matupad ang isa sa mga pangarap ni Max na lumangoy sa kanila. Pinuno nila ng candies ang kanyang bathtub at umupo doon. Sa puntong ito, nagsimula na ang bonding ng dalawa. Pagkatapos ay ibinahagi ni Max ang kanyang kakaibang kondisyon sa kanya, ngunit tila hindi siya apektado, hindi tulad ng iba. Kaya naman, isiniwalat din ni Alex ang tungkol sa kanyang pambihirang sakit na cardiovascular, kung saan lumalaki ang kanyang puso sa tuwing nagpapakita o nakakaramdam siya ng anumang emosyon.
Ipinakita rin niya kung paano siya gumagamit ng isang aparato na sinusubaybayan ang kanyang puso sa bawat oras. Pero dahil stable na ang kanyang kalagayan, sinabi niya na walang dapat ipag-alala. Habang lumilipas ang mga araw, nagsisimula silang maging mas malapit at tila nag-e-enjoy na sa piling ng isa't isa. Isang araw, pumunta ang dalawa sa isang bulwagan ng sinihan, kung saan nag-enjoy sila sa isang pelikula habang umiinom din. Kinagabihan, inihatid ni Alex si Max sa bahay at niyaya niya itong pumasok. Habang nasa kanyang silid, tinanong siya nito tungkol sa bumbilya sa kanyang jacket. Ipinaliwanag ni Alex na ito ay isang mapanganib na senyales na lumiliwanag kapag lumala ang kanyang kondisyon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tinanggal ni Alex ang kanyang salamin at tumingin sa kanyang mga mata. Natatakot si Max na baka mamatay siya, ngunit nakakagulat na walang nangyari. Marahil, siguro kailangang makita ng isang tao ang kanyang buong mukha upang mapunta sa ganoong kapalaran. Sa sandaling yun, ang mga magulang ni Max ay nakauwi na at tuwang-tuwa nang makita ang kanilang anak na sa wakas ay may kasamang babae. Ipinakilala rin nila ang isang exchange student na nagngangalang Yashan na mananatili sa kanila hanggang sa matapos ang kanyang pag-aaral. Sinabi nila kay Max na kaibiganin siya, ngunit mukhang hindi siya interesadong gawin yun. Nang sumunod na araw, nagplano sina Max, Alex, Dan, at ang kanyang kasintahan ng isang forest camping trip. Pinapasama din ng nanay ni Max si Yashan, kaya nag-aalangan ng binata tungkol dito, ngunit sa patuloy na pagpipilit, pumayag din siya. Nang maglaon, habang naglalakad sila sa kakahuyan, at nasaktan si Alex dahil sa hawak niyang sanga. Nang makita ito, pinunit ni Max ang isang piraso ng kanyang benda sa mukha at ibinalot iyon sa kanyang sugat. Ang kanyang pagkilos ay nagparamdam kay Alex na mahal na niya si Max, na talagang hindi maganda para sa kanyang puso. Pagsapit ng gabi, lahat sila ay nagtayo ng siga at gumawa kampo. Sa panahong ito, ipinahayag ni Alex ang kanyang pagnanais na makita ang mukha ni Max, kaya't dinala siya nito sa ilalim ng kumot, tinakpan ang kanyang mga mata ng benda at hinayaan siyang maramdaman ang kanyang mukha. Sa oras na yun ay uminit ang kanilang pakiramdam at naglaban ang kanilang mga labi. Sa susunod na eksena, binisita ni Max at Alex ang retirement home, at dito nalaman nila na si Rosemary ay nasa kritikal na yugto ng kanyang buhay. Nang makitang labis na naghihirap ang matandang babae, hindi na napigilan ni Alex ang kanyang mga luha na nakakasama sa kanyang kalusugan. Dahil dito, lumabas siya ng kwarto at sinundan siya ni Max. Pagkatapos ay isiniwalat ni Alex na labis ang paghihirap ni Rosemary at sinusubukan ng nursing home ang kanilang makakaya na iligtas siya sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya ng ilang mga medikal na kagamitan na lalong nagpahirap sa kanya. Dahil dito, hiniling niya sa kanya na tanggalin ang kanyang benda sa mukha at ipakita ang kanyang mukha kay Rosemary. Sa ganitong paraan, ang matandang babae ay hindi na kailangang magdusa ng labis at maaaring mamatay ng payapa. Nakiusap siya kay Max na pagbigyan ng hiling. Si Max ay nag-aalangan sa simula ngunit pagkatapos ng pag-iisip, sumang-ayon siya. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid ng ward at ipinakita ang kanyang mukha, hinahayaan siyang mamatay ng maligaya. Lumipas ang mga araw, at lumalalim na ang relasyon ni Max at Alex. Gayunpaman, sa kalaunan ay nagsimulang magbago ang mga bagay nang tumigil si Alex sa pagsagot sa kanyang mga text at tawag sa telepono. Pagkaraan ng ilang araw, nag-aalala na si Max kaya nagpasya siyang pumunta sa kanyang lugar. Pagdating doon, nalaman niyang dinoble ng doktor ang dosis ng gamot niya dahil lumalaki ang puso niya. Nang marinig ito, sinisisi ni Max ang sarili dahil palagi silang magkasama. Tinanong niya kung may magagawa ba siya para sa kanya, kung saan hiniling niya sa kanya na dalhin siya sa isang party. Bilang pagsunod sa kahilingan, dinala siya ni Max sa isang party, kung saan naroroon din si Dan kasama ang kanyang bagong kasintahan. Nung una ay masigla ang kapaligiran habang sila ay sumasayaw at ninanamnam ang sandali. Di nagtagal, ang kanta ay nagbago sa isang romantikong kanta, na nagudyok sa kanila na sumayaw ng isang romantikong sayaw. Dahil dito ay tumibok ng napakabilis ang puso ni Alex, na nagpapabagabag sa kanyang pakiramdam. At nagsimula dumugo ang kanyang ilong, nagdahilan siya at nagmamadaling pumunta sa banyo. Ngayong nag-iisa na lang si Max, sumama sa kanya si Dan at ang kanyang kasintahan. Pagkaraan ng ilang sandali, nilapitan sila ng dating kasintahan ni Erica at may mga kasamang lalaki. Di nagtagal, binubuli ng agresibong lalaki si Max at tinatanggal pa ang kanyang maskara. Nakita ng kasintahan ni Dan ang kanyang mukha, na humantong sa kanyang malagim na pagkamatay. Di nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at inaresto si Max. Habang naglalakad patungo sa sasakyan ng pulis, napansin ni Max na dinadala ng ambulansya si Alex dahil ang kanyang kalusugan ay tila lumala ng husto. Pagkatapos gumugol ng isang araw sa bilangguan, si Max ay nakapagpiyansa at siya ay nagmadali pumunta sa ospital upang makita ang kanyang kasintahan. Doon, nalaman niya na palaging mawawalan ng malay si Alex, ang mga gamot na ininom niya ay para lamang pigilan ang kanyang emosyon.
Ngunit dahil nagsimula siyang mahulog sa kanya, kusang loob niyang isinapanganib ang kanyang buhay upang makaranas ng mga emosyon, dahil dito ay tumigil siya sa pag-inom ng mga gamot. Ngayong nasa huling yugto na siya, nais niya matupad ang huling hiling na makita ang mukha nito at mamatay ng payapa. Ngunit hindi pa kaya ni Max na mawala si Alex, sinabi rin niya na hindi niya mauunawaan ang pakiramdam na makitang may namatay ng dahil sa kanya. Tumanggi siyang tuparin ang kanyang kahilingan at umiiyak. Umuwi si Max at sinubukang sirain ang kanyang mukha gamit ang isang brake. Gayunpaman, pinigilan siya ng kanyang mga magulang at kahit papaano ay napakalma siya ng isang yakap ng pagmamahal. Kasabay nito, ang pusa ni Yashan ay pumasok sa silid at nakita ang kanyang mukha. Ito ay naging sanhi din ng pagkamatay nito. Matapos mangyari yun, naiinis pa din si Max sa kahilingan ni Alex, at hindi na siya nakikita at hindi man lang sinasagot ang kanyang mga tawag at text. Isang araw, nakita ni Max si Dan sa burol ng kanyang girlfriend na namatay ng dahil sa kanya, at nagkwento siya tungkol sa sitwasyon nila ngayon ni Alex. Inihayag niya ang tungkol sa kritikal na kondisyon ni Alex at ang kanyang kahilingan. Nang marinig ito, hindi maintindihan ni Dan kung bakit hindi niya ito pinapansin kahit alam niyang may sakit siya. At hiniling niya kay Max na manatili sa tabi ni Alex, na pinayuhan siya na maaaring mawalan pa siya ng pagkakataong magpaalam sa kanya. Ang kanyang mga sinabi ay nakatulong upang makapag-isip ng tama si Max, at kalaunan ay nagpasya siyang bumisita sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Max sa ospital at sinimulang palamutihan ang silid ni Alex gamit ang mga sariling arts niya. Humihingi rin siya ng paumanhin sa paglayo sa kanya, at ipinagtapat na hindi pa siya handang harapin ang posibilidad na mawala siya. Ngayong naiintindihan na niya ang sakit nito, sa wakas ay pumayag na rin siyang tuparin ang hiling niya noon. Pagkatapos ay tinanggal niya ang benda sa mukha at humiga sa tabi niya. Bago tumingin sa kanya, lumapit siya at binigyan siya ng matamis na halik. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang mukha nito ngunit wala talagang nangyaring sa kanya. Gayunpaman, nagdudulot ito ng kagalakan sa kanya na may negatibong epekto sa kanyang puso na nagiging sanhi ng paglala ng kanyang kondisyon. Agad na ipinatawag ni Max ang mga doktor na namamahala upang maagapan siya sa ngayon. Pagkatapos ay nananatili siya sa tabi ni Alex buong gabi hanggang sa tuluyang nagwakas ang kanyang buhay. Sa susunod na eksena, makikita natin si Max na labis na nasasaktan at dumalo sa libing ni Alex. Nang maglaon, pumunta siya sa tulay kung saan sila unang nagkakilala. May hawak siyang sobra na may nakasulat na pangalan ni Alex. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang paboritong tsokolate dito at itinapon ito sa ilog. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga kaso tungkol sa pagpatay ni Max ay ibinaba ng korte, dahil napatunayan ng forensic na ang kasintahan ni Dan ay namatay sa natural na kamatayan. Unti-unting bumabalik ang buhay ni Max at nagsimulang maging positibo, at ang kakilakilabot na damdamin ay unti-unting nawawala. Para bumawi kay Alex, binibisita niya ang retirement home paminsan-minsan at nakakasama niya si Esther. Sa kalaunan, nakahanap si Max ng tamang paraan upang magamit ang kanyang natatanging kakayahan, ibinibigay niya ang euthanasia sa mga humihiling nito upang matingnan nila ang kanyang mukha at mamatay ng masaya at mapayapa. Nagtatapos ang pelikula habang isinalaysay ni Max na ang pinakamahalagang bagay na natutunan niya kay Alex ay ang kanyang mukha na hindi nakamamatay sa mga nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon.